Masayang araw po mga ka-PL. Sumakit na nga ang ulo nila kung paano nila mapa-impeach si BP Inday Sara. Kasi walang matinong ebidensya. Yung mga witness nila ang tatanga. Ngayon mga kababayan, may dumagdag pa sa panibagong sakit ng ulo nila mga kababayan. Naloko na. Maraming iiyak nito. Sa totoo lang mga kababayan, itong sasabihin ko po sa inyo, matagal ko na po itong alam eh. Nasabi po ito ng aking kaibigang butike sa Kisame, mga kababayan na lagi nakasilip sa kanila. Ano? Na di umano, may babalik. Aba, teka. May babalik. Hindi kaya si Tatay Digong, mga kababayan, ang babalik? Kasi yan na po ang pinag-uusapan ngayon sa social media, mga kababayan, na samantalang ang tagal ko na pong alam yan. Hindi ko lang po muna sinabi kasi, ako lang nag-iisang magsasabi eh. No? Baka masabihan tayong fake news. Hindi po eh. Ngayon marami na po eh. Mismo ang magkapatid na Duterte, si Baste, at saka si Inday, mga kababayan, nagpahiwatig na. Nagpaparamdam na po na parang babalik na po ang ating Tatay Digong. O simulan po natin mga kababayan kung napanood po ninyo ang video ni Madarahog o ni Sayang ang Bayot. Kani-kanina lang gumawa po siya ng video tungkol dyan na yan din po ang topic niya, na nakaigit na daw sila yung mga bumabanat ni BP Inday Sara kasi papauwi na po ang Tatay Digong. Hindi lang po siya, mga kababayan, pati si Jay Guevara. Tignan niyo po sa post niya. Ang sabi niya po, pag si Tatay Digong, Tatay Digong is coming daw po, mga kababayan. Meron pa siyang isang sinabi na kung sino daw po yung nangako, na magpapaputol ng kanyang leeg pag nakauwi si Tatay Digong, yari daw. O di ba, mga kababayan? At marami pa pong iba na nagsasabi niyan, mga kababayan. Ang pagbabalik ni Tatay Digong, meron na rin pong kanta sa YouTube, no? Tribute para kay Tatay Digong, mga kababayan. Ang pagbabalik ni Tatay Digong, yun po yata ang title. O eto po, mga kababayan, yung video ni Mayor Baste at ni BP Inday Sara, pagsunurin ko na lang ho, mga kababayan, ha? O eto, yung mauuna kay Baste, tapos ang kasunod po niyan kay Inday. Okay? O eto na po, panoorin natin, mga kababayan. Hindi na kung balik na rin, kaya magawas na mamahan. Amen, hallelujah, praise God. Mag-celebrate man niyo, di ba? Correct. Oo, kita. Tapos Nanay lechon. Pero di rin na napapundohon si Papa kaya para makauli-uli, makabalik-balik ko rin. Kaya magwapa rin. Aman mo. Ang susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan.
Ma'am, hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Napakasalamat sa inyong lahat. O, ano sabi ni Mayor Baste, mga kababayan, kung sa Tagalog pa? Kasi una, ang narinig ho ninyong sinabi ni Mayor Baste sa lingwaheng Bisaya ho yun eh. O eto ho yung Tagalog nun. Kumbaga sa Bisaya, di na lagi ka balik dire. Kay mugawas naman hapit akong amahan. Ayan ha. Siguro itinanong ho sa kanya na kailan po kayo ulit babalik dito Mayor Baste. Ayun ang naging sagot niya. Di na lagi ka balik dire kay mugawas na akong amahan. Kung sa Tagalog pa, hindi na nga ako babalik dito kasi lalabas na po ang tatay ko. Yung ganon, mga kababayan. O, sabay, binawi niya po kaagad. Ano sabi niya? Ha? Pero, ibilin ako akong papa dire para magbalik-balik ko dire. Kaya man gwapa dire. Tagalog. Pero, iiwan ko pa rin po ang tatay ko dito kasi para makabalik-balik ako dito kasi maraming maganda. Ayan, dinaan niya sa biro, mga kababayan. Pero, nando doon po yung salitang pauwi na si Tatay Digong. Diyos ko po, mga kababayan. Ano pa ang sinabi ni BP Inday Sara? O, ganun din po ang sinabi niya. Sa susunod na linggo daw, mga kababayan, pupuntahan niya si Tatay Digong. At sa nalalapit niyang pag-uwi, ala ka niya! Maraming iiyak, mga kababayan. Kung sa mga loyalista, ano tawag nito? Nawalan sila ng isa dahil meron di umanong atraso, mga kababayan, tayo ay madadagdagan po ng isa. Pauwi na po si Tatay Digong, mga kababayan. Yung mga nawala, sila Marcoleta, si Defensor, si Pastor Kibuloy, at kung sino pang mga nakakulong dyan, hindi man totally nawawala yan. Nandyan lang yan sa kulungan Nasa Pilipinas. Iba yung kay Tatay Digong na napakalayo na hindi niya halos mabalitaan kung ano yung mga nangyayari sa bansa. O iba talaga yung dito ka nakakulong kahit pa paano may makakapagbigay sa'yo na ito na nangyayari, ito pang usap-usapan. O, di ba? Sa mga nakakulong dito. Kaya hindi totaling wala sila. Ang talagang wala si Tatay Digong, ultimo mga nangyayaring impeachment yata kay Inday Sara, hindi niya alam mga kababayan Pero pauwi na si Tatay Digong. Ang masasaktan nito, ang mga loyalista. Anak ka ng yawa. Sumakit na nga ang ulo nila. Kung paano nila mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Mahirap po i-impeach Unang-una, 13 lang ho sila. Itong majority, may kailangan pa ng 3 para maging 16 sila, para maging karapat-dapat na ma-convict ang ating pangalawang Pangulo. Kulang na ho, dyan pa lang sa bilang nila, itong mga senador, kulang na. Anong gagawin nila? Talaga ipipilit nila na pababain ang bilang ng 2/3, ganon, para manalo sila sa impeachment. Hindi naman po pwede yun. Maraming magagalit niya kasi wala ho yan sa konstitusyon at labag yan sa konstitusyon. O di po ba? Magagaling ang mga abogado. Yung mga tawag nito, yung mga witness, nilalamon. Akala ko, ang pinaka magiging magaling nilang witness si Matibag, hindi pala, mas pinakatanga pala. Alak ka ng yawa.
Hindi niya matandaan yung nasa saligang batas na itinanong ni Attorney Binluan. Doon pa lang, laglag na sila. 29 anyos di umanong naging abogado, pero nung naitanong sa kanya ni Binluan, yung isa sa konstitusyon, sa ano ba yon, sa mga pinag-aralan nilang mga abogado, hindi naman kasi natin alam yan eh. Hindi po ako abogado eh. Ang layo ho ng kurso ko. Physical therapy ho ako. Ang layo ho nun. Kaya wala tayong alam sa mga term na ginagamit nila. Hindi nasagot ni Matibag. Alak ka na po. Di ba? Yung dalawang naging testigong nauna kay Matibag, ganun din. Nanginig din ang kalamnan. Kaya hirap na hirap silang ipa-impeach ang pangalawang Pangulo. Sakit po ng ulo nila yan. Dahil pag hindi na-impeach si Inday Sara, mga kababayan, presidente na yan, tandaan natin. I-claim na po natin na presidente na po si BP Inday Sara. Hindi pa man din sumasapit ang 2028. No? Dapat na siyang pakaingatan. Dapat na rin siyang mag-iingat. Huwag na siyang labas ng labas. BP Inday Sara, huwag ka nang labas ng labas. Kapag ka nanalo na ho kayo sa impeachment, pag-iingatan po ninyo ang inyong sarili. Iingatan din po namin kayo. Kasi ikaw na lang po ang inaasahan namin maging presidente sa 2028. Although nandyan ang mga kapatid mo, if ever ma-impeach ka, susuportahan pa rin naman namin yan. Pero ikaw kasi nasimulan mo na eh. Vice presidente ka na, sayang na nandyan ka na eh. Kaya sumunod ka na. Ingatan mo sarili mo. Ikaw na ang presidente namin sa 2028, BP Inday Sara. Pag nanalo ka sa impeachment, palakpakan tayo, mga kababayan. Baka magsipaglayasan na ang mga kawatan. Hindi pa man din po sumasapit ang 2028, magsisipaglayasan ho yan. Marami dyan, mga maniwala kayo, mga kababayan. Hindi natatakbo yan. Kung tatakbo man ako, para silang nagtampo sa bigas. Totoo yan, mga kababayan. Kaya, bago mag-2028, kahit yung mga nasa posisyon, magsisipaglayasan yan, mga kababayan. Kung hindi man, naghahanda lang. Naghahanda. Para nga naman, pag dumating yung araw na sila na, ang sisingilin ni Inday, lalayas na lang po sila. Nakahanda na sila eh. Di po ba? Kaya, BP Inday Sara, ingatan niyo po ang sarili niyo. Isa po kayo sa kailangan namin para sa ating bansa, BP Inday Sara. Okay? Ito pa, isang balita, mga kababayan. Huli na lang po ito. Itong tungkol po kay, dito po sa artista na si Joshua ba ito? Joshua Garcia, mga kababayan. Sumagot na po siya sa mga kritiko, sa mga nambash ho sa kanya dahil sa pag-post niya po na siya po di umano'y naka-follow kay Senator Alan Peter Cayetano at ganoon na rin kay BP Inday Sara, higit sa lahat, Maka Duterte siya. Eto, sumagot na ho siya, mga kababayan. Eto po ang sabi nitong artista. DDS talaga tong bata na to. Talagang may tapang. Believe ako sa'yo, sir. Ituloy niyo po yan, sir. Ganyan din po kami noon. Napakaraming nagalit sa amin nung nilayasan namin si Bangag. Putang ina, talagang Bangag to, nabudol tayo, hayop na yan. Nagbitiw ng diretsahang pahayag ang aktor na si Joshua Garcia laban sa mga bumabatiko sa kanya pagsuporta kay BP o kay Vice President Sara Duterte. Panawagan niya sa fans, huwag siyang suportahan
kung hindi rin sila sang-ayon sa kanyang prinsipyo. Okay? Joshua Garcia, sa kritiko, kung ayaw nyo kay Ma'am Sara, wag nyo rin ako suportahan. Ayaw, sir! Ha? Bumilib kami dito sa mga sinabi mo. Ang tapang nyo po, sir. Sana yung ibang artista dyan, alam namin na maraming artista dyan na maka-Duterte. Natatakot lang kayo na baka kayo'y mabatikos kagaya ng nangyari kay Joshua Garcia. Pero pinanindiganan niya ang kanyang prinsipyo na maka-Duterte ako. Kay Ma'am Sara ako. Ayan. Magsalita na rin po sana kayo. Nako, ang dami po sa inyo. Alam po namin yan. Lalong na yung mga Bisaya, nako. Sigurado yan. Yung isang matinee idol lang na artista, mga kababayan naglabas din po ng kanyang pahayag sa kanyang social media account na ang sabi niya yung nag-viral po ng mga bata na sumampa sa mga jeep, tapos pinag-aagaw yung mga gamit ng mga pasahero. Diba nag-viral ho yun? Oh. Nakita ngayon yun nitong matinee idol na ito, mga kababayan. At ang sabi niya, di umano, magulo na nga daw ang gobyerno. Magulo rin pati sa lansangan na tila bagay kulang na lang sabihin, mga kababayan, na anong ginagawa ng kapulisan. Bakit wala ding trabaho? Kagaya ng Pangulo. Parang ganun ang datingan, mga kababayan. Magsalita na po kayo, mga madam at sir. Naku, oras na po. Oras na po ito. Magtulungan po tayo, mga madam at sir. Kasi hanggat nananahimik ho kayo, hindi po makakatawag ng pansin sa kasalukuyang presidente sa ating bansa. Kasi baka inaakala ho nila, di hamak na mas maraming mga artista ang sumusuporta sa kanya. Di ba? Pwede naman po kayo maglahat ng inyong mga pahayag. Hindi naman po kayo government employee. O di ba, mga kababayan? Kung mga government employee nga, napakadami dyan Maka Duterte, lalo na sa Mindanao, mga kababayan. Kaya mga kababayan, sa mga artista dyan na tikom ang bibig, na maka Duterte ang puso, magsalita na po kayo, lalong-lalo na po sa korupsyon. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.